For this video, it's all about minivan. Babiyahe tayo mula dito sa Cavite hanggang Cebu para masulyapan ang ilan sa mga minivan na dito mismo sa Cebu nag-originate. Pero ang totoo neto ay trabaho talaga ang pinunta natin dito. At naisingit lang natin ang paghahanap ng pinapangarap nating minivan na ating gagamitin sa ating pagka-camping at pagnenegosyo. At nang pabalik na tayo ng Luzon, hindi ko inaasahan ang bagyong Opong na nagsanhi ng pagkansilaan ng mga biyahe ng barko pabalik ng Calbayog Samar. At naantala ang muli naming pagkikita ng aking kuya na si Kuya Michael Cinco. Kaya tara, samahan nyo ako at silipin ang ilan sa mga builders ng minivan at alamin na rin ang mga ilang pangyayari habang ako'y nandirito sa Cebu. The white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors. Bababahin siya kayo. Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Sila nga pala ang mga OJTs namin, si Kin at si Jeka. At syempre, hindi mawawala ang newest member ng aming kumpanya na si Kyla. Hindi na matigas-tigas. Sa puntong ito mga kapatid, ay malapit na kami sa Ormoc, kung saan kami sasakay ng barko papuntang Cebu. Oh, may ADB. Kaya ng ADB, kaya ng 4 wheels na sedan. Pero naligaw kami at dito sa kabundukan kami dinaan ni Google Maps. Grabe. Talagang nasa kawalang kami. May mga bahayan naman. Kaso yung dinadaanan namin sobrang bako-bako. According sa maps, meron pang 5 kilometers na parang ganito. So hopefully kaya, kasi pag hindi kaya bandang una, ay nako, wala, hindi kami aabot sa barko. Pambawi na lang to, yung gantong tanawin. Ay, napakaganda. Ganda. Oh, ganda. Pag tayo naalis ng Bagya, bangin. Ay, oh, dinadaanan namin aray. Oh, yung pababang yan. Sa wakas mga kapatid, sementado na rin. Ayan o. So meron pa tayong 4.2 kilometers. So sana yung 4.2 kilometers na to tuloy-tuloy na sementado. Ay, kaya minsan talaga kakampi mo si Google Map madalas kaaway mo. Wakas, nakalabas din kami. Ay wah. So remaining how many kilometers? 7.1 para makarating kami ng port ng Palumpon.
Then tawid na kami Cebu. Dito masarap mag-camping. Oh, nako. At after work, bisita na tayo sa isang builder ng minivan dito sa Toledo, Alright Cebu. mga kapatid, nandito ako sa Toledo, Cebu kasi meron nga kaming proyekto na ginagawa rito. And nakita ako dito ng isang shop o mga builders ng minivan. Ayan o. Nandito ako sa gilid lang eh. Sa front makikita nyo yung mga display nila. Ngayon mag-i-inquire ako dito at alamin ko kung magkano yung mga minivan nila rito and kung may installment ba, magkano cash basis, etc. And kung ano yung mga unit nila, gaano katagal ginagawa. So tara, samahan nyo ako. Let's go. Saan ka sa Luzon, sir? Taga Cavite po ako. Ah, Cavite. Marami rin dun sir eh, pero base dun sa pag-search ko o research ko, talagang it was originated dito sa Cebu, yung mga minivan. Minivan So sabi ko, since nandito na ako, may proyekto kami Saan sa loob? dito po sa TBI. Opo. Dito po sa planta dyan. Sa planta na. Opo. May project kami dyan. So sabi ko, try ko lang na magtanong. Also baka mamaya dito na yung hinahanap kong minivan. Salamat, sir, sa pagpunta mo dito kasi marami akong pinsan doon sa Cavite. Ay talaga po. Doon sila na kanakbuhay. Ay ganun po. Maraming shop doon eh. Opo. No, mga tiro. Marami po. Yan sir, gusto ko sana sir 4x2 na DA17. Sorry, 4x4 DA17. Siminten. DA17. Siminten. Yan na yung ano niya. Lagi. Kung sa DA17. Kung sa jeans ba, Levi's or Guess or Oh, Lee, yes, yan na, yes. Hindi yun pwede dadayain. Opo. DA17, ano siya? 17B. B. Oh. 4x4. Ito, may-ari na to. Yung kararating lang, mga 3 araw na. Pwede tingnan natin. Kararating na galing dyan. Pwede. Tingnan natin. Wala po. Ito, Cash basis lang po kayo dito? mayroong financing, sir. May financing din pa. Ah, Pero nag-a-accept po kayo ng financing kahit, for example, ako, taga Cavite po ako. Pwede po yun? pwede na. Pwede. Pwede na. Ayan, high roof po. 4x4 po ito. Ito. Yun oh. Automatic 4x4. DA7 by W. B. Bira siya. Biyan, nagkamali binabura, lang. Automatic 4x4. Kasi Mukhang ang 17 na bulo, mukhang mahal ito na yung ilaw. para sa atin mga kapatid. Okay. Tingnan natin. Ah. Mapapa-start to, sir. So lang battery, no? O may battery. Oh, may pwede na. Pwede natin Pwede pa-start na. para silipin ko sana. So, ang dami nila rito. Ang daming minivan dito. Actually, hindi lang minivan. May mga ganito rin, no? Hindi ko alam kung mga local ba yan or Japan din. So, dito marami ng na minivan. Ito, si Bukbuk. Pero medyo maputla yung pagkadilaw na ito. Yan oh. Ito yung nakikita ko dun sa isang ganito yung parang hood niya, which is medyo malakas yung dating sa akin nung ganitong style ng hood lang yung hood lang. Ayoko kasi ng modified yung bumper. So yung hood lang okay. Nga lang pag kinatok mo siya, halatang halata mo na talagang masilyado na. Unlike yung mga ganito. Oh, di ba? Iba. Pogi na ito. So, roof ano kaya to? Sold na yun. 4x2 ata to. Nabura na. Pero pogi. Yung yard nila ng mga minivan. Sa harap, maraming mga naka-display. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Ito. Grabe yan, sikip na. Puro minivan.
nila hanggang dun. Hanggang dun. Mamaya pakita ko sa inyo yung pinakaharap ng shop para alam nyo kung saan to sa Cebu. Dito lang yan sa may Toledo banda. Yung paint nila maganda rin naman. Not sure sa mga sisilip tayo ng finish na build nila para makita natin kung gaano ka smooth or gaano ka quality yung ano nila, finish nila rito. So ngayon, tatry munang i-start. Check ko lang yung makina, also yung mileage, kung kamusta ba yung mileage nito. Yun, no? 186 pa eh. Ha? 186 ba? 186. Mababa lang. Tapos smooth oh. Ulit. Saglit ah. Pakinggan mo yung maigi sa oh. Bukas na po ata. Oh. Andar na. Hindi naman yung sunset kasi yung taga Mindanao, mas lalo na yung mga Muslim, hindi kapag malinis na eh, sabi nila binuksan na daw. Binuksan na. Hindi pa nagalaw kahit sino, kahit sino. Aircon po na ito, gumagana. Pero kanina yung aircon sir, walang problema. Tas, Gumagana na to ngayon? Wala pa. Wala pa. I-double check po ito. Tapos ita-touchscreen din siya. Touchscreen at saka dash camera. Dash camera. Ayoko ng dash camera eh. Ay wala na, makadistract eh habang nagmamaniho kayo. Ayoko ng dash camera. Katulad sa akin, nagmamaniho ako tapos lagi. Tsaka ano siya, pag may ilaw sa likod, nagre-reflect. Pangit no, pangit. Na-reflect. So ito high roof na to. Ganito. Ito yung tsura niya mga kapatid. Yung makina, ang goods naman. Nakakatuwa si kuya kasi sobrang nag-entertain talaga siya. No, dahil moment. Kuya, meron kayong finish dito, yung complete build na. Oh, mayroon. Pwede kong makita. Pwede example lang natin kasi hari na 'yon. Sige po. Walang problema, sir. Thank you po. Mukhang good sa akin to. Good sa akin itong ano na to. Tahimik naman. So, target ko mga kapatid bilang na 4x4 kasi bala ko is pang negosyo din, camp. Hindi ko kailangan ng masyadong techy o high-tech na unit. Ilan sa mga proseso nila ang sinilip ko at satisfy naman ako. May sistema ang kanilang proseso at mukhang hindi minadali ang pagbibuild ng mga ito. Kaya for me, recommended ko ang builder na ito. Hi everybody! Nakadagit tayo ng subscriber dito. Vlogger din kami. Maraming salamat kay sir. Ang pangalan mo sir? Anton. Kay Sir Anton sa pag-entertain sa atin dito. Okay sir. Maraming salamat po. Hopefully makakuha na ako ng... Thank you po. Ayun mga kapatid, nag-check lang tayo para mag-idea rin tayo at saka kung dito na ba talaga yung minivan na kukuhanin natin, kung dito na ba to sa shop na to or may iba pang kakompetensya. Tara. So gusto ko tong RPF na to, RPF na mag, and also this TE37. Ito yung RPF 1 and TE37. Ayan yung mga gusto kong mags in case na magkaroon tayo ng minivan. Mukhang organized and systematic naman yung pagbibuild nila rito. Unlike yung nandun sa may Japan. Japan sa Cavite. So tingnan natin yung finished product nila. Ito finished product nila. Nabap na to, ma'am? Sir, hindi pa sir. Okay. Asan ba yung finished product nyo? Yan po yung mga nire-ready for release. Okay. Technically, bukas pa kasi yung release. So dyan yung pinaka-final. Ano yung pakikinggan natin, ma'am? Makina, yun yung sabi ko. Aling unit? Ito. Mukhang malinis yung pagkakagawa ng ano dito. Ng dashboard. Maayos.
As of now, sa nakita ko ng mga dashboard na ginawa, ito yung pinakamalinis. Alright. Maayos din naman ang builder na ito. Medyo di ko lang nagustuhan ang hindi nila ipakita sa akin ang milyahe ng minivan na nakursunadahan ko. Kaya naman, next stop, JNI Auto Works Cebu. Pero di ko na muna na-videohan ang shop nila dahil sa pagmamadali ko. Meron pa kasi akong meeting sa Cebu City. So alright mga kapatid, dito tayo ngayon sa Hotel Allure. Ito yung hotel na binuk sa akin ni boss. And dito tayo mag-stay for a night after nung a week na nagtrabaho tayo sa may Toledo, Cebu. Nagkaroon ako ng pre-bid meeting dito sa Cebu City and inatinan ko yung kanina. And ngayon, dito tayo mag-stay for the night. By tomorrow, pupunta tayo ng Samar. Kukuhanin na natin yung motor and babalik na tayo ng Cavite. Pero ang problema is bumabagyo ngayon. Most probably baka makancel yung biyahe ng Roro papuntang Calbayog. That's the main problem actually mga kapatid. Anyway, so sa ngayon mga kapatid, lalabas ako. Ito, naka-prepare yung ating mga maruming damit. And maghahanap tayo ng laundry shop. Papalaundry natin muna. After that, yun, buti na lang meron siyang stopper. After that, babalik punta tayo ng maghahanap tayo ng pwedeng kainan. Ayan o, naririnig ko yung ayun na, mukhang malakas na nga yung ulan. Oh my god. Ay, nakasarado. Tira natin dito. Ala, malakas na nga. Tayo dyan. Anyway, let's try. Kasi kailangan na rin tayong damit eh. Wala na rin tayong masusot. So kailangan na natin ng mapalaundry to. So ayan na nga mga kapatid. Malakas na yung ulan. Ayan o. At nakairam tayo ng payong dito sa hotel. Pinairam nila tayo. Nakakatuwa. Ayan ha. Lapit lang daw yung laundry shop. After laundry shop, hanap na tayo ng makakainan. Tingnan natin kung saan tayo makakahanap ng makakainan. Gusto ko sana kumain ng lechon. Gusto ko i-try. Ito yung araw kung saan sinagupa ng bansang Pilipinas ang bagyong Opong. Dito sa Cebu, bahagyang malakas lang ang ulan, pero di naman nakakapanalanta. Pero matik na nakanselado ang mga biyaheng ng barko papuntang Calbayog dahil isang Samar sa may pinakamalakas na hagupit ng bagyong ito. Nakita tayo dito mga kapatid ng laundry shop. Pero meron pala sila rito yung tipong pag gusto mong rush, may $3.99 sila, 2 hours makukuha mo na agad, and 4 hours $2.99 naman, and then 48 hours yung normal nila, which is 200 pesos. Galing, di ba? Ang ganda ng nila, marketing strategies nila. Thank you. After 4 hours po. 4 hours po. Okay, thank you. And yung nila, yung tawag dito, yung laundry shop nila is 24 hours. O tara, hanap naman tayo ng makakainan kasi gutom na tayo. Sana pala natanong ko na yung natanong ko na pala sana yung guard doon sa hotel kung saan masarap kumain ng lechon dito. Pero kalimutan ko. Pero may nakita ako doon na mga ramen. So try natin kumain ng ramen sa ganitong panahon na maulan at malamig. Eh syempre, sabaw ang pinakamasarap dyan. Actually, na-attract ako dito sa minute ride na to na 24 hours. Napadaan ako dyan kanina. Mukhang goods yung nila, chicken nila at saka yung lapas bachoy nila. Why don't we try na lang ito kesa mag-ramen tayo. Mukhang mahal yung ramen eh. Tingnan natin dito. Yung lapas bachoy nila worth 70 pesos lang eh. Tingnan natin kung anong pwede natin kainin dito. Long way from home, keep checking my phone, but the chances that you would call are slim to none.
this ain't a bad thing. We agreed upon a date, but until I sit here and think about what I say, all that I'll do. Punta ako dito sa may Dunkin' Donut, mga kapatid. Galing na tayo ng room after natin kumain ng hotel. Kaso nanood na rin ako ng vlog ni Boy P at saka ni Direk Gino. Sobra ako na bored, kaya ayan, naghanap ako ng kape. Kape tayo dito. Kape muna tayo dito. Caught in this storm, rain starts to pour, and these gusts of wind taking form. I look for a wall, blown out of shape. Then I just Okay, dito tayo sa labas para ma-feel natin yung lamig at saka yung init ng kape. Sobrang miss na miss ko na magmotor, sobrang miss na miss ko na mag-camp. Sobrang miss na miss ko na rin yung gumala, mga kapatid. Nakakagala naman tayo, mga kapatid, pero all related sa trabaho yung paggala natin, yung pag-alis natin. And so very limited lang. Actually, hindi rin tayo makapamasyal masyado. Hindi talaga tayo makapamasyal. Kaya I hope na soon makapag-camp na tayo ulit. I'm not sure kung makakatulog ako nito. Ayan. Tayong kape. Good morning. Kuhanin na natin yung ating pinalaban. Ito na. Ito na yung ating... Ay, bukas pa pala. Good morning, guys. Biyahe tayo papuntang Calbayog na. Then, kuhanin natin yung motor. Kitain na natin si Kuya Michael 5. Tara, let's go. Matapos ang mahabang biyahe patungong Cebu, pagtatrabaho doon, makita ang ilang builders ng minivan at ang may stranded sa Cebu dahil sa bagyong Opong. Natutunan ko na hindi lahat ng pagkakataon ay kaya nating kontrolin. Ano man ang bagay na gustuhin natin ay hindi sadyang madali. Madalas, may mga obstacle tayong madadaanan at ang mga obstacle na ito ang magpapatibay sa atin at matututunan natin na mas humaba ang ating pasensya. Sa next episode, makakasama na natin ang 5 family. Dumami yung talo ni Richard. Sabihin mo lang pag may pumunta sa Calbayog, hanapin lang si Onyok. Si Onyok. Doon din naman pala to. Tattoo artist. Ayan, sa lahat ng mga nasa... At magka-camp tayo sa isa sa magagandang lugar dito sa Northern Samar. According sa mga taga dito, ang Northern Samar ang may pinakamagandang tourist spot sa lugar ng Samar at di hamak na may magandang kalsada. Hanggang dito na lang muna, mga kapatid. Don't forget to like, share, and subscribe na rin para lagi kang updated sa mga susunod na episodes. Ika nga, ride by faith, not by sight. Salamat! Ang hirap mag-setup. Ba't ba naisipan ko pa mag-camping-camping? Rocking! Ulit ng mga bato. Grabe, oh. May mga tao na to. Meron na ako nga, no? Yeah. Buti na
Ito lang.